Wala siyang kasama doon sa loob. Pero merong dalawa na girlfriend na nag-aantay doon sa labas. Sana all, ma'am, no? Sana all, inaantay. Sana all, dalawa ang nag-aantay. At sana all, nag-aaway. Dahil nag-aaway yung dalawang girlfriend. Sinabi ko, nung nagkausap kami, tumawag siya sa akin eh. Sabi ko na, sabi niya, kamusta ka? Ganyan, sabi niya, masakit. Masakit ako ang kasing-kasing. Masakit ang puso ko, masakit ang puso ko. Sabi ko, sakit ang puso mo, isabihin mo sa doktor. May doktor dyan. Sabihan mo siya na masakit ang dibdib mo. Sabi niya, hindi. Kasi wala na ang mga girlfriend ko. Idol, diba? Tapos sabi ko sa kanya, ay naku, huwag ka mag-alala. Yung dalawang girlfriend mo nandyan sa labas, nag-aaway. Sa labas ng kulungan. Tapos sabi niya sa akin, sumali ba ang nanay mo sa away? Sabi ko naman sa kanya, ay ang mga nakakatanggap ng pera binibili ay hindi naman sa mga tao. Merong picture ang intelligence group. May picture siya na nag-iinuman, may cocaine sa harap niya. Tanong nyo, sa mga sundalo at sa pulis na nasa intelligence, hingiin ninyo ang picture na yan. Kaya wala sa kanila ang may karapatan na magsabi na hindi tama ang ginagawa ko sa pagtatanong kung bakit ngayon lang ang 20 pesos na kilo ng bigas. Pinapaasa na naman ang taong bayan. Yan ang problema natin, di ba? Automatic na, in-endorse ni Inday Sara, pasaylo Automatic na. Pangalawa, pagkakamali nating mga Pilipino kapag pumipili tayo ng kandidato, ng leader natin. Kapag galing sa pamilya ng mga politiko, malaking pamilya ng politiko, ay automatic ang boto natin. Tama. Hindi dahil Duterte yan na nakatayo sa harap ninyo, ay automatic ang boto ninyo. Tinatanong ninyo dapat, ano ba ang abilidad at kapasidad ng taong ito? Narinig ko kanina, ang ating Yorme nagsabi, nag-utang siya para sa mga proyekto. Noong ako ay mayor ng Davao City, ang ginawa ko naman ay nagbayad ako ng utang. Ginawa ko debt-free ang Davao City. Pero sinasabi ko sa inyo, hindi mali ang mangutang. Ang mali ay kapag hindi ka nagbayad ng utang. Pero kapag nagbabayad ka ng utang mo, walang mali doon. Kasi kinakailangan talaga ng mga local government units ang panghiram ng pera para maibigay sa taong bayan ang tamang serbisyo tulad ng hospital na nakikita ninyo dito sa Baseco ngayon. Nung pandemic, di kami nagutom dahil kay
Kaya hindi dahil politiko na pamilya yan, hindi dapat automatic ang boto. Pangatlo, na pagkakamali natin na mga botante ay ang pangatlong pagkakamali agit lang ikarat akong tutunglan. Thank you. Ang pangatlong pagkakamali natin sa pagpili ng ating mga politiko at mga leader ay yung binibenta natin ang boto natin. Ipinagpapalit natin ang boto natin sa kung sino ang nagbibigay ng pera sa atin. Nangangampanya ako simula noong 1 linggo, umiikot ako, tinatanong ko ang mga tao, magkano ba binibigay sa inyo? Sa iba't ibang, ano yan? Anong ganito? Magkano ba ang binibigay sa inyo? Bagay ako. Sa ibang lugar, 3,000. Sa ibang lugar, 2,000. Sa ibang lugar, 1,300. Merong 1,000. Ang iba pa dahil legal na ang vote buying, AKAP, AX, tupad. Nakailang eleksyon na tayo. Tumatanggap tayo ng 2,000, 2,000, 2,000, 2,000. Ilang eleksyon na tumatanggap ng pera ang taong bayan. Pero bakit naghihirap pa rin ang ating bayan? Bakit ang dami-dami pa rin? Gutom. Ang dami pa rin humihingi ng tulong dahil walang oportunidad sa trabaho at negosyo. Bakit ang dami pa rin mga kababayan natin na nakikipagsapalaran, illegal na lumalabas sa ating bayan para pumunta sa ibang lugar? Ilan ang mga kapatid natin na nasa Malaysia na walang papel? Nandoon nagtatrabaho dahil wala silang hanap buhay dito sa ating bayan. Ilang eleksyon na yon? Ilang bilihan na ng boto yun? Sinasabi ko, tanggapin nyo dahil pera naman yan ng bayan. AKAP, AX, programa yan ng gobyerno. Pero pag-isipan nyo yung boto at kanino ninyo ibibigay ang boto ninyo. Dahil babalik na naman tayo doon sa boto ko na lang kasi naaalala ko siya dahil napatawa niya ako, sumayaw siya sa harap ko. Alam niyo, kami sa Davao City, hindi kami naglalagay ng pera para sa pagbili ng boto. Dahil nawawala ang respeto ng tao sa isa't isa. Nawawala ang respeto ng leader sa tao, nawawala ang respeto ng tao sa leader. Nagiging transactional ang relasyon ng mga leader at ng mga kababayan natin. Kaya ang nangyayari sa amin, at alam ko ng mga taga Davao City, at ilang beses ko na ito binanggit sa COMELEC, sa kawalan natin ng biometrics at automated voters list. Ang nangyayari sa amin sa Davao City dahil hindi binibili ang boto at walang natatanggap ang tao, buboto sila sa umaga sa Davao City, sasakay sila ng truck at
Babiyahe sila sa Western Mindanao, pupunta ng Maguindanao, ng Lanao, ng Cotabato City, at boboto ulit doon at kukunin na nila ang bayad sa boto nila. Nagagawa yan doon sa Mindanao dahil 2-3 oras lang ang biyahe papunta sa kapitbahay. Masakit sa akin lagi kapag